Siguro may nakita na kayong mga kumakalat na impormasyon about sa posibleng bagyo ngayong tag-init. Talakayin natin yan objectively at nang walang haka-haka. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So by this time, baka may mga nakita na kayo nagpapalabas ng mga pagtaya sa posibleng bagyo sa susunod na 2 linggo o in 2 weeks. Mga nananakot at walang kasamang detalye o impormasyon man lang. So narito po ang isang computer model na yan. Yan po ay nagmula sa GFS ng US. Again, ito po ay one of few o isa pa lamang sa maraming computer models. Bukod sa malayo pa, ito po ay isang output pa lamang at hindi pa nga po buo yung posibleng panggalingang low pressure area nitong sirkulasyon na ito. Paalala po muli, pag 2 weeks out pa o higit 1 linggo pa ang pagtaya, paasa pa po yan, malaki at marami pa pong posibleng magbago. Lalong-lalo na isang model pa lamang ang nagpapakita dito sa posibleng bagyo na ito. Ito po ay sa May 13 pa. If within 1 week naman, mas malapit na po yan sa katotohanan. At least nagkakaroon tayo ng idea ng mga posibleng mangyari. Pero again, malayo pa rin po yan at magbabago pa rin po. If within 3 days naman ang pinapakita ng computer models, medyo sigurado na po tayo dyan, lalong-lalo na kapag buo na yung low pressure area na panggagalingan ng ating posibleng bagyo. Sa ngayon, wala pa pong posibleng low pressure area o sirkulasyon na maaaring panggalingan nitong pagtaya na ito. Again, kapag mas malayo po tayo sa mismong araw ng pagtaya, mas marami pa pong posibleng magbago. At kapag mas malapit naman po tayo, tumataas naman yung kanyang certainty. Nagkakatalo na lamang po yan sa magiging lakas ng bagyo at sa mga posibleng direksyong puntahan nito. At ito nga mga computer models kagaya ng GFS ay guide lamang. Ito po ay abstract representation ng kalagayan ng ating kalangitan o atmosphere. Para sa iba pang detalye sa pag-intindi ng mga computer models, ipipin po natin sa ibaba ang link. Sa ngayon, although may isang computer model na nagpapakita na meron tayong posibleng sirkulasyon sa susunod na linggo, yung mga ibang computer models ay hindi pa po nagpapakita ng mga posibleng sirkulasyon. Again, kung pagbabasehan natin ang consensus ng mga computer models, mababa pa po ang tsansa nito sa ngayon. Pero hindi po yan imposible. Mas bihira pa po ang bagyo kapag buwan ng Enero at Pebrero dahil sa mas malamig ang panahon. Ayon sa Pag-asa, again, meron tayong 1 to 2 o 1 hanggang 2 bagyong posibleng pumasok or mabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong Mayo. So hindi pa rin po natin inaalis ang possibility na matuloy yung ating posibleng sirkulasyon. Pero ngayon, napakakunti pa po ng basihan para dito. At para naman sa posibleng nitong puntahan, pagbabasehan natin ngayon ang climatological tracks na nagmula sa Pag-asa. Ito yung mga kadalasang dinadaanan ng bagyo kapag buwan ng Mayo. Kung makikita nyo dito, nadadagdagan nga yung frequency ng ating bagyo at kapag nagsisimula po yan ng medyo mababa, meron tayong possibility na maglandfall o tumama sa lupa ang bagyo at mag-recurve paitaas. Or ang mas ideal scenario, ang mag-recurve ng mas maaga palayo sa ating bansa. Ito pong average direction na ito ay dahil sa kawalan ng ating northeasterly wind flow at sa gradual shift ng ating wind pattern kagaya ng nabanggit ko nitong nakaraan. So again, ito pong pagtaya na ito ay pinapakita pa lamang ng isang computer model. Yan po ang GFS ng US. At isa rin yan sa katangian ng GFS. Dapat kilala rin natin yung ating mga computer model na binabasa. Medyo hype sila o overestimate sa mga bagyo. Hindi pa po ito makikita sa iba pang computer model. So again, although may ganitong senaryo, medyo mababa pa ang tsansang matuloy ito. Yan din ang pinapakita ng tropical cyclone threat potential ng Pag-asa. Ganun pa man, hindi po imposible magkaroon ng bagyo ngayong Mayo. Habang papalapit po tayo sa susunod na linggo, mas magko-consolidate pa po ang data niyan at mas magkakaroon tayo ng tamang estimate at pagtaya para dito. Sa ngayon, ang importante, huwag po tayong matakot at umiwas po tayo sa fake news. At babalikan ko kayo kapag nabuo na yung low pressure area o posibleng panggalingan nitong sirkulasyon na ito. Bantayan natin yan at maging handa po tayo. Muli, ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.